Hawak ko ang ultrasound ng magiging anak namin, handang umiyak sa tuwa habang papasok sa engranding bulwagan. Pero bago ko pa mabulong kay Rafael ang magandang balita, hinawakan niya ang kamay ng ibang babae sa harap ng daan-daang bisita at malamig na nagsalita. Ipinapakilala ko si Bianca, ang aking magiging asawa. Sa isang saglit ang pangarap kong pamilya ay gumuho ng ihagis ng aking biyenan na si Doña Celestina ang isang peking medical report sa aking mukha, sabay sigaw na ako ay isang makasalanang baog na nagdadala ng anak ng ibang lalaki. Naririnig ko ang bulungan ng mga alta sosyedad ng Negros. Ang mga matang dati ay puno ng mapagkunwaring ngiti. Ngayon ay matatalas na parang mga balisong na humihiwa sa aking pagkatao. 6 na taon. 6 na taon akong nagsilbi sa pamilya Villamor, hindi lang bilang asawa kundi bilang alipin ng kanilang mga dondien ng asukal. Ako ang kumuha ng kursong Agricultural Engineering para lang isalba ang bumabagsak nilang ani. Ako ang nagpuyat sa ilalim ng init ng araw sa Bukidnon at Negros para lang masiguradong may kinang ang pangalang Villamor. Pero sa dulo ang turing nila sa akin ay isang basahang madaling itapon kapag nakahanap na sila ng mas makinang na kapalit. Rafael, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ko, pero pinilit kong tumayo ng tuwid. Buntis ako, Rafael. 8 linggo na ang baby natin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Hindi mula kay Rafael, kundi mula kay Doña Celestina. Ang suot niyang mamahaling singsing na diamante ay nag-iwan ng sugat sa aking balat, pero mas malalim ang sugat sa aking puso. Huwag mong dungisan ang pangalan namin ng mga kasinungalingan mo, Lira. Sigaw ng matanda sapat na para marinig ng lahat ng mga negosyante at politiko sa bulwagan. Narito ang katotohanan, Rafael is sterile. Baog ang anak ko dahil sa naging sakit niya noong bata siya. Kaya kung buntis ka, kaninong binhi ang dinadala mo? Kanino ka nakipagtalik sa likod ng asawa mo? Lumingon ako kay Rafael, nagmamakaawa ang aking mga mata na ipagtanggol niya ako. Alam niyang hindi ako lumalabas ng hasyenda maliban na lang kung tungkol sa trabaho. Alam niyang siya lang ang lalaki sa buhay ko. Pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Bianca, ang babaeng may mapang-uyam ng ngiti sa labi. Si Bianca na anak ng pinakamayamang investor sa bansa. Umalis ka na, Lira, sabi ni Rafael, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa akin noong kami ay ikasal. Ayaw kong makita ang isang babaeng marumi ang dangal sa anibersaryo ng kumpanya namin. Mag-usap na lang tayo sa pamamagitan ng aking mga abogado. Rafael, hindi ito totoo. Ang report na yan ay sapat na. Putol ni Doña Celestina. Guardia, kalad ka rin palabas ang babaeng ito. Ngayon din, bago pa ako makahuma, 2 malalaking lalaki ang humawak sa aking mga braso. Kaladkad nila ako palabas ng engranding mansyon sa harap ng lahat ng taong dati ay yumuyukod sa akin. Ang aking damit na seda ay nayurak, ang aking dignidad ay niyurakan sa harap ng dambana ng pera at kapangyarihan. Nang makarating kami sa gate ng hasyenda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Inihagis nila ako sa putikan sa labas ng bakod na bakal na naging kulungan ko sa loob ng 6 na taon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumaba ang abogado ng mga Villamor, si Attorney Torralba. May dala siyang payong, pero hindi para silungan ako kundi para protektahan ang mga dokumentong hawak niya. Mrs. Mendoza, o baka dapat ko nang sabihing Miss Mendoza, anya ng may halong panunuya. Alam namin ang tungkol sa lupa mo sa Bukidnon. Ang lupang iniwan ng ama mo. Sayang naman kung mauuwi lang sa wala ang lahat ng pagod mo sa pagtatanggol sa sarili mo. Pirmahan mo na ang deed of absolute sale para sa lupang iyon at ang pamilya Villamor ay hindi na magsasampa ng kasong adultery laban sa iyo. Hahayaan ka nilang umalis ng tahimik kasama ang bastardo sa loob ng tiyan mo. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang pagpapakilala kay Bianca, ang peking report, ang pagiging baog, ang pagpapahiya sa akin. Ang lahat ng ito ay para sa isang piraso ng lupa. Ang lupa ng tatay ko sa Bukidnon na may lihim na bukal ng tubig. Kailangan nila ang tubig na iyon para isalba ang kanilang natutuyong mga dondien ng asukal. Gusto nilang nakawin ang huling alaala ng aking ama. Pinunasan ko ang putik sa aking muka at tumayo.
Kahit basang-basa ako, kahit nanginginig ang buong katawan ko sa lamig at gutom, na natiling matigas ang aking paninindigan. Sabihin mo kay Rafael at sa mapang-aping ina niya, simula ko habang nakatitig ng diretso sa abogado. Kahit patayin niyo pa ako, hinding-hindi niyo makukuha ang lupa ng pamilya ko. At ang anak na tinatawag ninyong bastardo, siya ang magiging huling alaala ninyo ng pagsisisi. Matigas ka talaga, Lira man. Iling ni Attorney Toralba. Kinuha niya ang aking bag at tinapon sa putikan. Wala kang pera, wala kang cellphone at wala kang kakampi. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang prinsipyo mo sa gitna ng bagyong ito. Sumakay siya pabalik sa sasakyan at iniwan akong mag-isa sa dilim. Wala akong kahit ano kundi ang basang ultrasound sa aking bulsa at ang nagniningas na galit sa aking dibdib. Hinawakan ko ang aking tiyan. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ni nanay ang lahat. Babalik tayo sa Bukidnon. Babawiin natin ang dangal na kinuha nila sa atin. Naglakad ako sa gitna ng ulan, bawat hakbang ay mabigat, pero may direksyon. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay nagsisilbing bautismo para sa isang bagong lira. Isang lira na hindi na muling yuyuko sa mga Villamor. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Malamig ang gabi, pero mas malamig ang pakikitungo ng tadhana sa akin. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada, ang aking mga paa ay lubog sa malagkit na putik ng negros. Ang tanging liwanag na gabay ko ay ang manakanakang kidlat na gumuguhit sa langit na tila ba tinatawanan ang aking kalagayan. Nakarating ako sa isang maliit na sari-sari store sa kanto ng highway. Patay na ang karamihan sa mga ilaw nito, pero nakita ko ang isang matandang babaeng nagliligpit ng mga paninda. Huminto ako sa harap ng tindahan, hinihingal at nanginginig sa ginaw. Inay, pakiusap po, bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. Tiningnan ako ng matanda mula ulo hanggang paa. Diyos ko, iha. Anong nangyari sa iyo? Bakit basang-basa ka at puro putik? Hindi ako sumagot. Paano ko ba ipaliliwanag na ang asawa ko ang nagtapon sa akin na parang basura, inabot ko ang aking daliri at dahan-dahang hinugot ang aking singsing sa kasal? Isang simpleng gintong banda na may nakaukit na pangalan ni Rafael sa loob. 6 na taon ko itong iniingatan na parang higit pa sa aking buhay. Ngayon, kailangan ko itong bitawan para lang mabuhay. Wala po akong pera, pero baka pwede niyo pong hiramin muna ito. Kailangan ko lang po ng tawag at kaunting makakain. Sabi ko habang inilalagay ang singsing sa ibabaw ng maruming estante. Kinuha ng matanda ang singsing, sinuri ito sa ilalim ng malamlam na bombilya. Iha, mahal ang gintong ito. Hindi ko ito matatanggap para lang sa pagkain. Ibigay niyo na po sa akin ang kahit ano, pakiusap ko. At pakiusap, kailangan ko pong makatawag sa Bukidnon. Habang iniabot sa akin ng matanda ang isang supot ng mainit na pandesal at isang lumang cellphone, biglang may humintong itim na pick-up sa harap ng tindahan. Kaagad akong napaatras sa dilim sa likod ng mga nakasalansang bakante na case ng soft drinks. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. 2 lalaking nakauniporme ng gwardya ng Hacienda Villamor ang bumaba. Aling Marta, may nakita ka bang babaeng dumaan dito, madumi ang damit, baka sugatan? Tanong ng isa. Wala, mabilis na sagot ng matanda. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinutulungan, pero naramdaman ko ang higpit ng hawak niya sa aking singsing. Kanina pa ako mag-isang nagliligpit dito. Bakit, anong meron? Tumakas sa hacienda, may dala raw na nakaw na gamit. Sabihan mo kami kapag nakita mo, sagot ng lalaki bago muling sumakay sa sasakyan. Nang mawala ang tunog ng makina, lumabas ako sa pinagtataguan ko. Salamat po, Aling Marta. Iha, itago mo na itong singsing mo, sabi niya habang pilit na ibinabalik sa akin ang ginto. Hindi ko ito kayang tanggapin. Nakita kita noong nakaraang taon sa palengke. Ikaw yung engineer na nagturo sa amin kung paano gamutin ang mga tanim na mais. Di ba mabuti kang tao, Lira? Huwag mong hayaang nakawin nila ang dangal mo. Naiyak ako sa sinabi niya. Sa gitna ng pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya, isang estranghero pa ang nakakaalala sa aking kabutihan. Hindi ko tinanggap ang singsing. Itabi niyo po yan, Aling Marta. Pambayad po sa kabaitan niyo.
Hindi ko na kailangan ang anumang magpapaalala sa akin sa lalaking iyon. Mabilis akong nakatawag sa aking kababata sa bukid noon na si Cardo. Sinabi ko sa kanyang kailangan ko ng matutuluyan. Pagkatapos sumakay ako sa isang papuntang jeepney na puno ng mga sako ng mais. Nagtago ako sa pinakadulo, binalot ang sarili ng isang lumang sako para hindi makilala. Ang amoy ng diesel at basang lupa ang naging kasama ko sa buong biyahe. Sa bawat pag-alon ng jeepney, parang hinahaplos ko ang aking tiyan. Ligtas tayo anak, malayo na tayo sa kanila. Nakarating ako sa pantalan bago magmadaling araw. Ang lansang sasakyan ko patungong Mindanao ay naghihintay na. Habang paakyat ako sa rampa, lumingon ako sa huling pagkakataon sa isla ng Negros. Ang mga ilaw ng Hacienda Villamor sa malayo ay parang mga matang mapang-asar. Iniwan ko na ang lahat doon, ang aking pag-ibig, ang aking mga pangarap, at ang aking pagiging asawa. Pero hindi ko alam na hindi pala ganoon kadaling tumakas. Habang nakatayo ako sa gilid ng barko, pinagmamasdan ang madilim na dagat. Naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa akin mula sa madilim na bahagi ng deck. Isang lalaking naka-jacket na itim, may hawak na radyo at nakatingin sa aking direksyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Nasa barko na siya. Papunta siyang Cagayan de Oro. Narinig kong bulong niya bago siya mabilis na nawala sa gitna ng mga pasahero. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi pa sila tapos sa akin. Hindi lang lupa ang gusto nila, gusto nilang masiguradong hindi na ako makakabalik pa. Ang takot na kanina ay napalitan ng determination, ay muling bumalik mas matindi at mas nakakabulag. Sa gitna ng malawak na karagatan, naramdaman ko ang bigat ng lihim na dala ko. Ang susi ng kapat na bakal na nasa bulsa ko ay tila nagbabaga. Alam ko na ang biyaheng ito ay hindi lang pagtakas, kundi ang simula ng isang giyera na wala akong kasiguraduhan kung mananalo ako. Ang hangin sa bukid noon ay iba sa hangin ng Negros. Kung sa Negros ay nalalasing ako sa tamis ng asukal at amoy ng sunog na tubuhan dito sa bukid noon, ang simoy ay amoy basang lupa, sariwang damo at tuyong balat ng mais. Ito ang amoy ng aking pagkabata. Ito ang amoy ng kalayaan. Bumaba ako sa bus na punong-puno ng alikabok ang aking mga damit. Halos 10 oras ang biyahe mula sa pantalan ng Cagayan de Oro hanggang sa aming maliit na sityon sa paanan ng kabundukan. Pagod na pagod ang aking katawan at ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Pero nang makita ko ang lumang bahay na kahoy ni tatay, biglang gumaan ang aking pakiramdam. Ang bahay ay luma na kupas, ang pintura at napapalibutan ng matatangkad na talahib. Sinalubong ako ng katahimikan at ng langit-ngit ng pinto nang itulak ko ito. Sa loob ang mga gamit ay nababalot ng makapal na alikabok. Sa ibabaw ng maliit na altar, naroon pa rin ang kupas na litrato ni tatay at ang isang maliit na rebulto ng Santo Niño. Lumapit ako at lumuhod sa harap ng altar. Doon sa gitna ng kadiliman at dumi ng bahay, ibinuhos ko ang lahat ng luhang pinigilan ko mula sa Negros. Tay, narito na po ako. Hikbi ko. Patawad po kung ngayon lang ako bumalik. Patawad po kung hinayaan kong tapakan nila ang pangalan natin. Habang umiiyak ako, nakarinig ako ng mga yapak sa labas. Nag-aalangan akong tumayo at sumilip sa bintana. Ang mga kapitbahay namin, sina Aling Nena Manggorio, at ang iba pang mga magsasaka na kasabayan ni tatay noon ay naroon may dalang mga sulo at pagkain. Lira, ikaw ba yan, iha? Sigaw ni Manggorio. Paglabas ko ng pinto, hindi panunumbat o pangungutya ang nakita ko sa kanilang mga mata. Bagkus puro pag-aalala at pagmamahal ang sumalubong sa akin. Narinig namin na may dumating na sasakyan kanina. Akala namin ay kung sino na, sabi ni Aling Nena habang mabilis na lumalapit sa akin at niyayakap ako. Diyos ko, iha, bakit ang payat mo? At buntis ka ba? Tumango ako ng dahan-dahan. Inaasahan ko na huhusgahan nila ako, lalo na't kumalat na sigurado sa social media ang iskandalo sa Negros. Pero hinawakan lang ni Aling Nena ang aking mukha. Huwag kang mag-alala, nandito ka na sa atin. Walang mananakit sa iyo dito. Anya. Inabot nila sa akin ang isang palayok ng mainit na tinolang manok na may maraming sili at malunggay. Kumain ka muna.
para sa bata sa sinapupunan mo. Habang kumakain ako sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pamilya ay hindi laging nasa dugo o sa marangyang apelyido. Minsan ito ay nasa mga kamay na nag-aabot ng mainit na sabaw sa gitna ng iyong pinakamadilim na gabi. Kinabukasan maaga akong naglakad patungo sa dulo ng aming lupain. Ang bukirin ni tatay ay tuyo na dahil sa matinding init, pero alam ko ang isang lihim na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Sa ilalim ng isang malaking tipak ng bato sa gilid ng bundok naroon ang isang maliit na bukal. Dahan-dahan kong hinawi ang mga damo at hinukay ang lupa. Doon lumabas ang malinaw at malamig na tubig. Nang isawsaw ko ang aking mga paa sa tubig, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan. Napangiti ako sa gitna ng mga luha. Nararamdaman mo ba yan anak, ito ang tubig ng lolo mo. Ito ang buhay natin. Pero ang aking kagalakan ay panandalian lamang. Napansin ko ang mga kalapit na bukirin ng aming mga kasama. Patay na ang mga mais, ang lupa ay bitak-bitak. Nang magtanong ako kay Mang Gorio, nalaman kong may isang malaking kumpanya na nagtatayo ng trambome o pumping station sa kabilang bahagi ng bundok. Inuubos nito ang tubig sa ilalim ng lupa. Villamore Resources ang pangalan ng kumpanya Lira. Malungkot na sabi ni Mang Gorio. Sabi nila para daw sa ikauunlad ng probinsya pero kami naman ang nauubusan ng buhay. Nanigas ang buo kong katawan. Alam ko ang istilong iyon. Si Rafael. Hindi lang niya ako pinalayas. Sinusundan niya ako hanggang dito para kunin ang huling bagay na mahalaga sa akin. Habang iniisip ko ang susunod kong gagawin, isang tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng bukirin. Isang marangyang itim na pickup na may plakang mula pa sa Negros ang huminto mismo sa harap ng aking bakuran. Pumaba ang isang lalaking nakabarong may hawak na attaché case. Nakilala ko siya agad. Isa siya sa mga tauhan ni Doña Celestina. "Magandang umaga, Mrs. Villamore," sabi niya ng may mapang-uyam na tono. "May dala kaming court order. Ang lupang tinatayuan mo ay nasa ilalim na ng foreclosure ng bangko dahil sa mga hindi nabayarang utang ng iyong ama. Mayroon kang 48 oras para lisanin ang lugar na ito." Tumingin ako sa paligid. Ang mga kapitbahay ko ay nagsisimulang magtipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. Tumingin ako sa home lieu o lalagyan ng mga dokumento na nakatago sa ilalim ng aking higaan. Ang laban na akala ko ay malayo pa ay narito na sa mismong pintuan ko. Hindi ko hinayaang makita ni Attorney Ramos ang takot sa aking mga mata. Kahit na kumakaba ang dibdib ko sa banta ng foreclosure, hinarap ko siya nang may taas ng noo sa gitna ng aking bakuran. Ang mga kapitbahay ko bitbit ang kanilang mga itak at piko ay nagsimula ng pumaligid sa sasakyan ng abogado. "Attorney Ramos, hindi niyo ako matatakot sa mga piraso ng papel na iyan." Matigas kong sabi, "Ang lupang ito ay nakarehistro sa pangalan ng tatay ko. At hanggat wala kayong pirma ng aking ama o isang lehitimong desisyon mula sa korte rito sa Bukidnon, wala kayong karapatang palayasin ako." Barangay Kapitan. Lumingon ako kay Kapitan Miguel na noon ay kapapasok lang sa bakuran. "Kapitan, pakiusap po. Tingnan niyo ang mga dokumento nila. Paki-verify kung may permit sila mula sa munisipyo para sa ganitong uri ng pagkilos." Agad na lumapit si Kapitan Miguel, isang lalaking seryoso at may malakas na boses. "At ipasensya na, pero sa Bukidnon, hindi basta-basta nagpapalayas ng tao, lalo na kung ang pamilya Mendoza ay dekada nang nagsisilbi sa komunidad na ito. Sumunod kayo sa akin sa opisina ng barangay para sa tamang proseso." Nakita ko ang inis sa mukha ng abogado. Alam niyang hindi niya ako basta-basta mapapatiklop sa harap ng mga tao. "Huwag kang kampante, Lira. Ang batas ay nasa panig ng mga may hawak ng titulo at utang. Babalik kami." Nang umalis ang kanilang sasakyan, hindi pa rin ako mapakali. Alam kong gagamit sila ng butas sa batas. Pumasok ako sa loob ng bahay at kinuha ang maliit na susi na may ukit na SV mula sa aking bulsa. Severino Villamor. Naalala ko ang huling gabi ni Don Severino. Hawak niya ang kamay ko mahigpit at ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tawad. "Lira, huwag kang magtitiwala sa lahat ng nakikita mo. May iniwan ako sa iyo."
Gamitin mo ang susi na yan kapag wala na akong magawa para sa iyo. Kailangan kong mahanap si Tio Gardo. Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Severino bago ito pumanaw. Balita ko ay naninirahan na siya sa isang maliit na bayan sa hangganan ng Bukidnon at Misamis. Sumakay ako ng bus at bumiyahe ng 3 oras. Nakarating ako sa isang lumang simbahan kung saan madalas daw tumatambay si Tio Gardo. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa patio. Puting-puti na ang kanyang buhok pero ang kanyang tindig ay bakas pa rin ang pagiging disiplinado. Tio Gardo, tawag ko. Napatigil siya sa pagwawalis at dahan-dahang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Iha, Lira, ikaw nga ba yan? Lumapit ako at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Diyos ko, akala ko ay kinalimutan mo na kami pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Negros. Balita ko ay, pinalayas ka. Mahabang kwento po, Tio Gardo. Pero narito ako dahil sa susing ito. Ipinakita ko sa kanya ang gintong susi. Pinaupo ako ni Tio Gardo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Ang susing iyan, Lira, ay hindi lang para sa pera. Iyan ang susi sa isang safety deposit box sa bangko sa sentro ng probinsya. Ang tanging paraan para mabuksan iyon ay ang susing iyan at ang iyong pirma. Bakit po iniwan ni Don Severino ito sa akin? Bumuntong hininga ang matanda. Alam ng Don na may masamang balak si Rafael. Alam niyang ang anak niya ay naging sakim dahil sa impluensya ni Celestina. Lira, ang Villamor Resources ay nalulunod sa utang. Ang kumpanyang Bianca na pakakasalan ni Rafael. Yun lang ang tanging paraan para hindi sila makulong sa utang. Pero kailangan nila ang lupa mo sa Bukidnon bilang collateral dahil sa bukal ng tubig. At ang tungkol sa pagiging baog ni Rafael. Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Huminga ng malalim si Tio Gardo. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan ni Celestina. Iha dinala ni Don Severino si Rafael sa Singapore noong 1 taon bago ang kasal nyo. Nagpagamot siya. Gumaling ang problema niya. Pero itinago iyon ni Celestina para hawakan sa leeg si Rafael at para magkaroon ng rason na itapon ka kapag nakuha na nila ang gusto nila. Nanigas ang buo kong katawan. Ibig sabihin alam nila. Alam ni Rafael na maaari siyang magkaanak pero mas pinili niyang maniwala sa kasinungalingan ng kanyang ina para lang mapigilan akong magkaroon ng karapatan sa kanilang pamilya. Nasa loob ng box na yon ang katotohanan, Lira. Isang supplemental contract sa kasunduan nyo sa kasal. Isang dokumentong magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na hindi nila inaasahan, dagdag ni Tio Gardo. Hinawakan ko ng mahigpit ang susi. Ang galit na kanina ay nagbabaga, ay tila naging isang malamig na determination. Tio Gardo, kailangan nating pumunta sa bangko bukas. Handa na akong buksan ang lihim na ito. Mag-ingat ka, iha, babala niya. Alam na nilang nasa Bukidnon ka. Kapag nalaman nilang hawak mo ang dokumentong iyon, hindi na lang abogado ang ipapadala nila. Gagamit na sila ng dahas. Tumingin ako sa malayo kung saan ang ulap ay nagsisimulang maging itim. Isang bagyo ang paparating hindi lang sa langit, kundi sa buhay ng mga Villamor. Ang gabi sa Bukidnon ay kadalasang payapa, tanging huni lamang ng mga kuliglig, at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng mais ang maririnig. Pero noong gabing iyon, ang katahimikan ay tila isang babala. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, yakap ang aking tiyan, habang ang aking kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa susing SV na itinago ko sa loob ng isang maliit na telang sako. Biglang tumahol ng malakas ang aso ni Manggorio sa kabilang bakod. Sinundan ito ng kaluskos ng mga tuyong dahon sa likuran ng aking bahay. Agad kong pinatay ang gasera. Sa dilim na natili akong nakatigil, pinakikinggan ang bawat tunog. Klang ang tunog ng nabasag na salamin sa kusina ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi sila nagbibiro. Pumasok sila. Mabilis akong kumilos patungo sa hamchuango o ang maliit na imbakan ng mais sa ilalim ng sahig ng aking kwarto. Ito ang taguan namin ni tatay noong bata pa ako kapag may mga hindi kilalang tao na gumagala sa kitchen. Pilit kong pinagkasya ang aking sarili sa masikip na espasyo, pinipigilan ang aking paghinga
habang naririnig ko ang mabibigat na yapak ng sapatos sa ibabaw ng aking ulo. Hanapin niyo ang home Leo, sabi ni Atty. Ramos, nandito lang yon. Pulong ng isang baritonong boses. Naririnig ko ang pagbaligtad ng mga gamit, ang pagbasag ng mga pinggan, at ang marahas na pagbukas ng mga cabinet. Wala rito? Baka dala-dala ng babae, sagot ng isa pa. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng batingaw o kampana ang umalingaw-ngaw sa buong sityo. Ito ang hudyat ng barangay para sa anumang banta sa komunidad. Sunog magnanakaw. Sigaw ni Mang Goryo mula sa labas. Naririnig ko ang pagsigaw ng iba pang mga kalalakihan at ang liwanag ng mga sulo na unti-unting lumalapit sa aking bahay. Tara na, marami na sila. Narinig ko ang mabilis na pagtakas ng mga magnanakaw sa bintana. Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Nang hina ang aking mga tuhod nang makita ko ang gulo sa loob ng aking munting tahanan. Ang mga gamit ni tatay ay wasak-wasak, ang aking mga damit ay nakakalat sa sahig. Lira-lira, maayos ka lang ba? Pumasok si Manggoryo kasama ang 3 pang kalalakihan, bitbit ang kanilang mga itak. Oo po, Manggoryo. Salamat po, nanginginig kong sabi. Gusto nilang kunin ang mga dokumento. Huwag kang mag-alala, iha. Magbabantay kami rito sa labas hanggang umaga. Walang makakapasok na masamang loob sa lupang ito hanggat buhay kami. Deklara ni Manggoryo. Kinabukasan, isang marangyang itim na SUV ang huminto sa tapat ng aming bakuran. Hindi ito ang sasakyan ni Atty. Ramos. Bumaba ang isang lalaking nakaasul na polo shirt, maayos ang buhok at may suot na mamahaling salamin. Si Rafael. Naglakad siya patungo sa akin nang may malungkot na mukha, tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Huminto siya sa harap ko habang sina Manggoryo ay nakabantay sa hindi kalayuan. Liraps, malambot niyang sabi. Narinig ko ang nangyari kagabi. Nag-alala ako sa iyo at sa baby. Napatawa ako ng mapait. Nag-alala, Rafael, huwag na nating lokohin ang isa't isa. Alam nating dalawa na ikaw ang nagpadala ng mga taong iyon para nakawin ang huling piraso ng dangal ko. No, Lira. Maniwala ka, hindi ko alam yon. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang aking kamay, pero mabilis ko itong binawi. Listen, nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit ni Mama. Bumalik ka na sa Negros. Magpatingin tayo sa ibang doktor. I'll take care of you. I'll acknowledge the baby kahit ano pa ang sabihin ng iba. Just, just sign the papers para sa partnership ng lupa rito. Para sa atin din ito, para sa future ng anak natin. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Doon ko napansin ang isang mahalagang detalye. Ang kanyang mamahaling leather boots ay nababalot ng makapal at pulang putik. Hindi iyon putik mula sa kalsada. Iyon ay ang pulang putik mula sa tram bum o pumping station ng Villamore Resources sa kabilang bahagi ng Burol, isang lugar na sinasabi nilang hindi pa nila binibisita. Partnership o pagnanakaw, Rafael? Tanong ko habang nakaturo sa kanyang sapatos. Galing ka sa pumping station, di ba? Alam mo na ang bukal ng tubig ko, ang huling pag-asa ng kumpanya mong nalulunod sa utang. Hindi ka pumunta rito para sa akin o sa baby. Pumunta ka rito dahil takot kang maging mahirap. Nawala ang malambot na ekspresyon sa mukha ni Rafael. Napalitan ito ng isang malamig at mapang-uyam na titig. Humakbang siya ng mas malapit, sapat na para ako lang ang makarinig ng kanyang boses. Lira, huwag kang magmalinis. You're just a peasant from Bukidnon na nangarap maging prinsesa sa Negros. This land is going to be mine, one way or another. Huwag mong hintayin na pati ang anak mo ay madamay sa katigasan ng ulo mo. Umalis ka na, Rafael, sabi ko ng may buong katatagan. Dahil sa susunod na makikita kita, hindi na ako ang babaeng inalipusta mo sa Negros. Ako na ang tatapos sa kasinungalingan ng pamilya mo. Sumakay si Rafael sa kanyang sasakyan nang hindi lumilingon. Habang papalayo ang SUV, humarap ako kay Manggoryo. Manggoryo, kailangan nating tawagan ang lahat ng magsasaka sa sityo. Hindi lang lupa ko ang kukunin nila. Uubusin nila ang tubig natin. Cliffhanger, habang naghahanda si Lira sa pakikipaglaban, isang tawag ang natanggap niya mula kay Tio Gardo. Lira, bilisan mo. Alam na ni Celestina ang kinaroroonan ng bangko. Papunta na sila roon para i-freeze ang account ni Don Severino.
Punong-puno ang maliit na bulwagan ng barangay hall ng Sitio San Jose. Ang amoy ng kape at tuyong lupa ay humalo sa tensyong namamayani sa loob ng silid. Sa isang panig na roon ang mga magsasakang nakasuot ng kupas na kamiseta at tsinelas ang mga taong kasama ko sa hirap at ginhawa. Sa kabilang panig naman ay sina Rafael Doña Celestina na bagong dating lang mula sa Negros at ang kanilang pangkat ng mga abogadong animoy mga buwitreng handang sumakmal. Kapitan Miguel, simula ni Atty. Ramos, ang boses ay puno ng autoridad. Narito kami para sa isang formal na mediation. Ang pamilya Villamor ang tumubos sa utang ng yumaong ama ni Lira Mendoza sa bangko 5 taon na ang nakalilipas. Ito ang mga dokumento ng transfer of rights. Legal na pagmamayari na ng Villamor Resources ang lupang ito. Ang pananatili ni Lira roon ay maituturing na illegal squatting. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Mang Gorio. Tumingin ako kay Doña Celestina. Nakaupo siya sa gitna, may hawak na pamaypay, at ang kanyang mga mata ay puno ng panghahamak. Kapitan, tumayo ako pilit na pinapakalma ang aking sarili. Totoo pong nagkaroon ng utang ang tatay ko noong nagkasakit siya. Pero bago pa pumanaw si Don Severino Villamor, personal niyang sinabi sa akin na bayad na ang lahat. Hindi kailanman naging collateral ang lupang ito para sa kumpanya ni Rafael. Nasaan ang katibayan mo, iha? Tanong ni Kapitan Miguel nang may pag-aalangan. Wala siyang katibayan, Kapitan, siya. Sabat ni Doña Celestina ang boses ay matinis at mapang-api. Ang tanging alam ng babaeng iyan ay mangakit ng lalaki para makakuha ng pera. Gaya na lamang ng ginagawa niya ngayon, nagdadala ng bata at ipinipilit na sa pamilya namin ito para lang makuha ang aming kayamanan. Huwag kayong magpapadala sa paawa effect ng isang babaeng walang dangal. Ramdam ko ang init na umakyat sa aking mukha. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao sa harap ng mga taong rumerespeto sa akin. Pero sa halip na maiyak, ngumiti ako ng tipid. Doña Celestina, ang dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa kinang ng alahas. Sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna. Kapitan, narito po ang isang lumang notebook ni tatay. Sa huling pahina may nakadikit na isang maliit na piraso ng papel. Isang acknowledgement receipt na isinulat mismo ni Don Severino sa harap ko 5 taon na ang nakakaraan. Nakasaad dito na ang lahat ng utang ng pamilya Mendoza ay fully paid bilang pasasalamat sa tapat na serbisyo ni tatay. Iniabot ko ang notebook kay Kapitan Miguel. Nakita ko ang biglang pagputla ni Rafael. Peke yan, gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Rafael, halatang nanginginig ang boses sa galit. At meron pa po ako, Kapitan. Dagdag ko. Kinuha ko ang aking cellphone at iniharap sa kanila. Noong bumisita si Rafael sa bahay ko kahapon, akala niya ay kaya niya akong takutin o bilhin. Pakinggan niyo po ang sinabi niya. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. This land is going to be mine, one way or another. Just sign the papers para sa partnership ng lupa rito. I'll acknowledge the baby kahit ano pa ang sabihin ng iba. Natahimik ang buong silid. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang boses ni Rafael sa recording ay isang malinaw na pag-amin na kailangan niya ang lupa at handa siyang gamitin ang aking anak bilang pain. Rafael, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Kapitan Miguel, ang tono ay puno na ng pagdududa. Kung sa inyo na ang lupa, bakit kailangan mo pa siyang piliting pumirma sa isang partnership? At bakit mo sasabihing i-acknowledge mo ang bata kung sigurado kayong hindi ito sa iyo? Ito ay out of context yan. Sinabi ko lang yan para nauutal na depensa ni Rafael. Sapat na, Rafael, tumayo na si Kapitan Miguel. Bilang kapitan ng barangay na ito, idinedeklara kong status quo ang sitwasyon. Walang magaganap na foreclosure hanggat hindi ito dumaan sa mas mataas na korte rito sa Bukidnon. At dahil may seryosong alegasyon ng coercion at pandaraya, irerekomenda ko rin ang investigasyon sa inyong tram boom o pumping station. Isang malakas na palakpakan ang nagmula sa mga magsasaka. Namula sa galit si Doña Celestina, mabilis siyang tumayo at lumabas ng bulwagan nang hindi lumilingon. Sumunod si Rafael, pero bago siya makalabas, tiningnan niya ako
ng may matinding poot. Hindi pa tayo tapos, Lira. Sisiguraduhin kong luluhod ka rin sa amin, banta niya. Nang makaalis sila, niyakap ako ni na Aling Nena. Pero ang saya ko ay panandalian lamang. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Tio Gardo. Lira-lira, makinig ka. Hingal na hingal ang matanda sa kabilang linya. Nasa labas ako ng sa sentro. Nakita ko ang sasakyan ni Attorney Torralba, ang paboritong abogado ni Celestina sa Negros. May dala silang court order mula sa Negros para i-freeze ang lahat ng accounts ni Don Severino. Kapag nagawa nila yun, hindi na natin mabubuksan ang safety deposit box. Ano po? Pero, Tio Gardo, paano nila nagawa yun ng ganoon kabilis? Ginamit nila ang impluensya nila. Sinasabi nilang incapacitated na raw ang Don bago mamatay at hindi lehitimo ang mga huling habilin niya. Kailangan mong makarating dito bago mag-alas 3 ng hapon. Ito na ang huling pagkakataon natin, Lira. Tumingin ako sa orasan. 1:00 na ng hapon. 2 oras na biyahe ang layo ng sentro mula sa aming sitio, lalo na't nagsisimula ng bumuhos ang ulan at nagiging madulas ang mga kalsada. Manggorio, Kapitan. Kailangan ko pong makarating sa sentro ngayon din. Gamitin mo ang motor ko, Lira. Mas mabilis yon kaysa sa jeepney. Mabilis na tugon ni Manggorio. Kahit buntis ako, kahit malakas ang ulan, wala na akong ibang opsyon. Sumakay ako sa likod ng motor habang si Manggorio ang nagmamaneho. Sa gitna ng hampas ng hangin at ulan, ang tanging iniisip ko ay ang susing nasa loob ng aking bra nakadikit sa aking balat. Don Severino, tulungan niyo po ako. Para sa katarungan. Para sa anak ko. Habang bumibilis ang takbo ng motor sa maputik na kalsada, isang itim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa isang kanto at nagsimulang sumunod sa amin. Hindi ito tumitigil sa pagbusina, tila babalak kaming itulak palabas ng bangin. Manggorio, bilisan niyo pa po, malapit na silang humabol. Sigaw ko sa gitna ng malakas na hampas ng hangin at ulan. Ang itim na SUV sa likuran namin ay hindi tumitigil sa pagbusina. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nanlilisik sa dilim ng maulang hapon. Bawat kurbada ng daan ay isang sugal sa aming buhay. Ramdam ko ang putik na tumatalsik sa aking binti at ang bawat talbog ng motor ay nagpapakaba sa akin para sa kaligtasan ng bata sa aking sinapupunan. Humawak kayo ng mahigpit, Lira, sigaw ni Manggorio. Sa isang matapang na desisyon, bigla niyang ipinasok ang motor sa isang makitid at mabatong shortcut na tanging mga magsasaka lang ang nakakaalam. Ang SUV dahil sa laki nito ay napilitang huminto at umurong. Nakahinga ako nang maluwag ng marating namin ang sementadong kalsada ng sentro. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at punong-puno ng putik ang aking suot na bestida nang huminto kami sa harap ng Provincial Bank. Eksaktong 2:05 ng hapon. Lira, dito, kaway ni Tio Gardo mula sa silong ng bangko. Kasama niya ang isang lalaking nakasalamin na mukhang kagalang-galang. Ito si Attorney Mendoza, ang malayong pinsan ng iyong ama na tumutulong sa atin. Pumasok kami sa loob ng bangko. Ang lamig ng aircon ay tila humahalay sa aking basang balat, pero wala akong pakialam. Ang atensyon ko ay nasa manager ng bangko, na noon ay kausap na ni Attorney Torralba, ang paboritong abogado ni Doña Celestina. "I'm sorry, Attorney Torralba," sabi ng bank manager habang tinitingnan ang mga dokumento. "Pero hanggat wala kaming natatanggap na pirmadong temporary restraining order mula sa korte rito, hindi namin pwedeng pigilan ang pagpasok ng isang lehitimong key holder. Pero ang account na ito ay nasa ilalim ng probate dispute sa Negros." Giit ni Attorney Torralba, ang mukha ay mapula sa galit. "Narito na po ang key holder, mahinahon, pero matigas na," sabi ni Attorney Mendoza habang itinuturo ako. Lumingon si Attorney Torralba sa akin. Ang tingin niya ay puno ng pagkamuhi. "Lira, huwag mong gawin ito. Mas lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon mo." Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa vault area kasama ang bank manager at si Tio Gardo. Inilabas ko ang susing SV mula sa aking telang sako. Ang kamay ko ay nanginginig nang ipasok ko ang susi sa lock ng safety deposit box number 408, clack. Ang tunog ng pagbukas ng vault ay tila isang musikang nagtatapos sa mahabang panahon ng aking pagdurusa. Dahan-dahang hinila ng manager ang metal na kahon at inilapag ito sa mesa.
Sa loob may ilang pirasong alahas, pero ang pinakaimportante ay ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng law firm mula sa Singapore. Kinuha ko ang envelope at binuksan ito. Isang dokumento ang lumabas, Supplemental Marriage Contract and Testamentary Trust of Severino Villamor. Kasama nito ang isang liham na isinulat mismo ni Don Severino sa sulat kamay niya. Para kay Lira di simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at malamang ay ginagawa na ni Celestina at Rafael ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung hindi ko ito nasabi sa iyo ng maaga. Alam ko ang katotohanan. Alam kong dinala ko si Rafael sa Singapore para sa kanyang paggamot at alam kong naging matagumpay ito. Alam kong maaari siyang maging ama. Tumigil ako sa pagbabasa, ang mga luha ko ay unti-unting pumatak sa papel. Pero alam ko rin ang ugali ng aking anak. Ang kasakiman niya ay walang hangganan. Kaya naman bago pa ako pumanaw, nilagdaan ko ang supplemental contract na ito. Nakasaad dito na ang anumang lupang pagmamayari mo o ng iyong pamilya na gagamitin bilang collateral o bahagi ng Villamor Resources ay automatikong magbabalik sa iyo kung sakaling maganap ang pagtataksil o pagpapatalsik sa iyo sa pamilya ng walang sapat na dahilan. Higit sa lahat, kung ikaw ay magdadala ng isang tagapagmana na may dugong Villamor ang bata, ay magkakaroon ng direct control sa water rights ng lahat ng hacienda sa Negros hanggang sa siya ay maging nasa tamang edad sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang dokumentong ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto nila akong pasukuin. Hindi lang ito tungkol sa lupa sa Bukidnon. Ito ay tungkol sa control sa buong imperyo ng mga Villamor. Kung mabubuhay ang anak ko, ang lahat ng yaman at kapangyarihan ni Rafael at Celestina ay mawawala sa isang iglap. Lira, kailangan na nating umalis, bulong ni Tio Gardo. Paglabas namin ng vault area, naroon na si Doña Celestina sa sulyap ng bangko. Hindi na siya ang matikas na ginang na nakita ko sa Negros. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang suot na mamahaling abaniko ay tila gusto na niyang baliin. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Lira. Sigaw niya, hindi na iniisip ang mga taong nakatingin sa loob ng bangko. Magnanakaw ka. Ninakaw mo ang mga huling dokumento ng asawa ko. Hindi ako magnanakaw, Doña Celestina. Sabi ko, habang itinatago ang envelope sa loob ng aking bag. Binasa ko na ang sulat ni Don Severino. Alam niya ang lahat. Alam niya ang tungkol sa Singapore. Alam niya ang tungkol sa pagiging baog ni Rafael na ginawa niyong sandata laban sa akin. Nanigas si Celestina. Ang kanyang pagkaputla ay mas matindi pa sa basang damit ko. Ang dokumentong ito ay mapupunta sa korte rito sa Bukidnon at sa Negros, Yang. Dagdag ko. At sa sandaling lumabas ang katotohanan, hindi lang ang lupa ko ang hindi niyo makukuha. Pati ang karapatan niyo sa tubig sa Negros mawawala sa inyo. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Lira. Banta ni Celestina. Rafael is already at your land. He will do anything to stop you from going back. Kung ganoon magmadali na tayo, Tio Gardo, sabi ko ng may buong katapangan. Lumabas kami ng bangko sa gitna ng lumalakas pang ulan. Alam kong ang paglabas ko sa pintong iyon ay ang hudyat ng pagsisimula ng tunay na giyera. Hindi na ako nag-iisa. Hawak ko na ang katotohanan at hawak ko ang kinabukasan ng aking anak. Cliffhanger. Habang paalis kami sa sentro, nakatanggap si Lira ng litrato sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Litrato ito ng kanyang bahay sa Bukidnon na napapalibutan ng mga bulldozer at si Rafael na may hawak na sulo sa harap ng kanyang taniman ng mais. Ang text ay nagsasabing, "The truth won't matter if there's nothing left to go back to." Hindi na ako ang Lira na madaling matakot sa banta ng apoy o ng mga bakal na bulldozer. Habang tinitingnan ko ang litrato ng aking bahay na ipinadala ni Rafael, naramdaman ko ang isang malamig na puot na dumadaloy sa aking mga ugat. Alam ni Rafael na ang mga dokumentong hawak ko ay sapat na para pabagsakin ang kanyang imperyo, kaya naman susubukan niyang burahin ang lahat ng pwedeng balikan ng katotohanan. Attorney Mendoza, pakiusap dalhin niyo na ang mga dokumentong ito sa korte at sa DNR Provincial Office. Utos ko habang iniabot ang envelope. Tio Gardo, sumama po kayo sa kanya. Kailangan natin ng legal na protection ngayon din. Paano kalira mapanganib sa sityon ngayon lalo na't papalapit ang bagyo, pag-aalala ni Tio Gardo? Kailangan kong bumalik, Tio.
Hindi lang ang bahay ko ang nanganganib. Ang buong sityon ay nasa panganib dahil sa tram bomb o pumping station ni Rafael. Bilang agricultural engineer, alam ko ang panganib ng loan o land subsidence. Kapag hindi sila huminto sa pagpump, guguho ang lupa natin kasabay ng ulan. Sumakay ako muli sa motor ni Manggorio. Sa gitna ng dilim at papatinding ulan, mabilis kaming bumalik sa burol. Pagdating namin ang liwanag ng mga bulldozer ay tila mga mata ng halimaw sa gitna ng kadiliman. Naroon si Rafael nakatatayo sa ilalim ng payong habang ang mga tauhan niya ay nagsisimulang gibain ang aking bakod. Tigilan niyo yan, sigaw ko habang bumababa sa motor. Lira, akala ko ay hindi ka na darating. Ngumisi si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng desperation. Ibigay mo sa akin ang envelope at ititigil ko ito. We can still settle this peacefully. Peacefully, Rafael, sinubukan mong sunugin ang bahay ko. Sinubukan mong nakawin ang tubig ng mga magsasaka. Sigaw ko habang itinaturo ang naglalakihang makina sa kabilang bahagi ng bakod. Makinig ka, Rafael, huminto na kayo sa pagpump. Ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay critical na. Sa lakas ng ulan na ito, ang session sa ibaba ay guguho. Huwag mo akong takutin ng mga technical terms mo, Lira. Kailangan ko ang tubig na ito para sa Negros. Ang mga tubuhan ko ay namamatay na. Galing ni Rafael. Hindi ako nakinig sa kanya. Kinuha ko ang aking portable geological sensor, ang kagamitang itinago ko sa bag ko, simula nang umalis ako ng bahay. Kasama ang ilang mga kabataang magsasaka na marunong gumamit ng teknolohiya, sinimulan naming sukatin ang nanganib na bahagi ng burol. Manggorio, tingnan niyo ito. Ipinakita ko ang monitor. Ang lupa ay bumababa na ng 5 sentimetro bawat oras. Kapag umabot ito sa 10, magkakaroon ng satlo or landslide. Mga kasama, harangin niyo ang mga bulldozer. Huwag niyo silang hayaang lumapit sa bahay ni Lira. Sigaw ni Manggorio sa mga magsasaka. Nagsimula ang tensyon. Ang mga magsasaka bitbit ang kanilang mga sulo at paninindigan ay bumuo ng isang pader na tao sa harap ng aking bahay. Sa kabilang panig, ang mga tauhan ni Rafael ay handang sumugod. Rafael, parating na ang mga tauhan ng DNR at ang pulisya may hawak na kaming Temporary Environmental Protection Order. Sigaw ko kahit na alam kong malayo pa ang tulong dahil sa sapa na umapaw na sa daan. Hindi sila makakarating dito sa gitna ng bagyong ito, Lira. Tumawa ng malakas si Rafael. Buksan ang mga bomba, isagad ang kapasidad. Kailangan nating makuha ang lahat ng tubig bago dumating ang sinasabi niyang order. Ang tunog ng mga higanting makina ay tila isang dagundong na yumanig sa buong sesyon. Sa bawat ikot ng makina, naramdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Rafael, itigil mo yan. Ang daptam or temporary dam sa itaas ng Doy, hindi nito kakayanin ang pressure. Babala ko muli. Pero huli na. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng mga kahoy at pagguho ng mga bato ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng burol. Ang ulan ay naging isang pader na puti at ang hangin ay nagsimulang magwala. Lira, ang lupa, guguho na, sigaw ni Manggorio. Nakita ko ang pagputla ni Rafael nang makita niya ang unang bitak sa semento ng kanyang tram bomb. Ang kanyang kasakiman ay bumalik sa kanya sa anyo ng kalikasan. Lahat kayo takbo sa itaas sa taniman ng mais, doon tayo ligtas. Sigaw ko sa mga magsasaka. Ang mga ugat ng mais ay sapat na para hawakan ang lupa sa bahaging iyon, ang tanging bahagi na hindi niya nagawang sirain. Habang tumatakbo kami, nakita ko si Rafael na naiwan sa gitna ng putikan, pilit na isinasalba ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Ang bulldozer na kanina ay sandata niya ay unti-unting lumulubog sa lumalambot na lupa. Cliffhanger, isang nakabibinging dagundong ang narinig mula sa tuktok ng bundok. Ang daptam o temporary dam na ipinatayo ni Rafael para ipunin ang tubig ay tuluyan ng bumigay. Isang dambuhalang alon ng putik at tubig ang mabilis na bumababa patungo sa sityon at si Rafael ay direktang nasa dinadaanan nito. Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong kabundukan ng Bukidnon. Ang daptam o temporary dam na itinayo ni Rafael sa itaas ng burol ay hindi na nakayanan ang bagsik ng bago at ang presyur ng tubig na pilit nilang hinigop mula sa ilalim ng lupa. Ang marahas na daluyong ng tubig at putik ay parang isang dambuhalang kamay na humahablot sa lahat ng madadaanan nito.
Lira ang tubig takbo. Sigaw ni Manggorio sa gitna ng nagngangalit na hangin. Sa doy ng mga mais doon tayo. Ang mga ugat ng mais ang magliligtas sa atin. Sigaw ko habang hawak-hawak ang aking tiyan. Bawat hakbang ko sa madulas na putik ay isang pakikipaglaban para sa dalawang buhay. Ramdam ko ang bigat ng aking sinapupunan ang bawat pintig ng puso ng aking anak na tila nagsasabing, "Laban, nanay." Nakarating kami sa mataas na bahagi ng taniman. Dahil sa pag-aalaga ko sa lupang ito, gamit ang tamang teknolohiya. Ang lupa rito ay nanatiling buo at hindi nagnanaknak gaya ng bahaging kinalalagyan ng mga makina ni Rafael. Sa gitna ng dilim, nakita namin ang trahedyang idinulot ng kasakiman. Ang mga bulldozer ay tinangay na parang mga laruan. Ang tram bomb na simbolo ng kapangyarihan ni Rafael ay wala pang 1 minuto na naglaho sa ilalim ng putik. Tulong-tulungan niyo ako. Isang pamilyar na boses ang narinig namin mula sa ibaba. Sa gitna ng rumaragasang putik, nakita namin si Rafael. Nakasabit siya sa isang nabuwal na puno ng akasya habang ang kanyang itim na SUV ay unti-unti nang nilalamon ng lupa. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi maikakaila ang dating mapagmataas na heredero ay isa na ngayong basang sisiw na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Rafael Wu. Sigaw ko. Lira, pakiusap, iligtas mo ako. Galing niya habang pilit na kumakapit sa madulas na sanga. Huwag, Lira, mapanganib. Pigil sa akin ni Manggorio. Hayaan mo siya. Siya ang may gawa nito. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang mga magsasaka, ang mga taong inalipusta at ninakawan ni Rafael ng tubig. Pero ang kanilang mga mata ay hindi puno ng poot, kundi ng awa. Tumingin ako sa aking tiyan. Hindi ko gustong lumaki ang anak ko na ang ama ay namatay sa putik dahil sa sariling kasamaan nang wala man lang pagkakataong magbayad sa hustisya. Manggorio ang lubid sa garahe, bilis utos ko. Sa kabila ng panganib, nagtulong-tulong ang mga magsasaka. Sa ilalim ng aking direksyon, bumuo sila ng isang human chain. Inihagis nila ang lubid kay Rafael. Sa bawat hila ramdam ko ang tensyon ng kamatayan at buhay. Nang tuluyan siyang mayahon sa ligtas na bahagi ng burol, bumagsak si Rafael sa putikan, nanginginig at hindi makapagsalita. Pero ang unos ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinukot ni Rafael ang isang bagay mula sa kanyang basa at maruming jacket, isang baril. Pero bago pa niya ito maitutok, isang liwanag ng mga sulo at ilaw ng sasakyan ang lumitaw mula sa ibaba ng daan. Bitawan mo ang sandata, Rafael Villamor. Sina Tio Gardo, Attorney Mendoza at ang mga pulis ng Bukidnon ay nakarating na. Kasunod nila ang mga tauhan ng DENR. Dahil sa sapa na pansamantalang bumaba ang antas, nakatawid sila gamit ang mga heavy-duty na sasakyan. Tapos na ang laro mo, Rafael, sabi ni Tio Gardo, habang iniabot sa mga pulis ang envelope na nakuha namin sa bangko. Nakalap na namin ang lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na pagpump ng tubig, ang pandaraya sa mga dokumento ng lupa, at ang lihim na Singapore medical records na itinago niyo ni Celestina. Hindi. Hindi totoo yan, Lira, pinagkakaisahan niyo ako, sigaw ni Rafael. Pero ang kanyang boses ay tila isang mahinang alingaungaw na lang sa gitna ng tila tumitigil ng ulan. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan kahit na hawak na siya ng mga pulis. Kinuha ko ang aking home tayo, ang lalagyan ng aking mga dokumento na himalang hindi nabasa dahil nakabalot sa plastic. Inilabas ko ang ultrasound ng aming anak. Rafael, tignan mo ito, sabi ko ng may malamig na boses. Ito ang batang tinawag mong bastardo. Ito ang batang ginamit mo para itapon ako. Pero tignan mo ngayon, ang batang ito ang naging dahilan kung bakit nahanap ko ang lakas para protektahan ang lupang ito. Ang katotohanan ay parang tubig, Rafael. Pilitin mo mang itago o harangan, gagawa ito ng paraan para lumabas at anurin ang lahat ng dumi mo. Walang naisagot si Rafael. Napayuko na lang siya habang pinapiringan at pinoposasan. Habang isinasakay siya sa patrol car, lumingon ako sa aking bukirin. Ang mga tanim na mais ay nakatayo pa rin matatag sa gitna ng serye ng kidlat. Lira, maayos ka lang ba? Tanong ni Tio Gardo habang inaabutan ako ng kumot. Maayos na po ako, Tio. Maayos na po kami. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan.
Ang bagyo ay lumipas na at sa paghupa ng tubig ang tanging natira ay ang katotohanan na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Ang silidang hukuman sa Negros Occidental ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nakabibingi. 3 linggo na ang nakalipas mula nang humupa ang baha sa Bukidnon, pero ang bakas ng trahedya ay sariwa pa rin sa alaala ng lahat. Sa gitna ng punong-puno na courtroom, nakaupo ako sa tapat ng mga Villamor. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng aking 7 buwang sinapupunan. Wala akong suot na kahit anong alahas, pero ang aking tindig ay mas matikas pa sa anumang gintong suot ni Doña Celestina. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom, anunsyo ng bailiff. Pagpasok ng hukom, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa kabilang panig, si Rafael ay nakaupo sa tabi ng kanyang mga abogado. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay. At ang kanyang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa likuran niya si Doña Celestina ay pilit na pinananatili ang kanyang poise, pero ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na abaniko ay hindi maitago. Ipinatatawag ang unang saksi, si G. Edgardo Gardo Santos, utos ng hukom. Tumayo si Tio Gardo. Sa kanyang sinumpaang pahayag, isa-isa niyang inilatag ang mga dokumentong nakuha namin sa safety deposit box. Inilahad niya kung paano nalaman ni Don Severino ang paggaling ni Rafael mula sa pagiging baog at kung paano ito itinago ni Celestina. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay nang ilabas ang forensic report tungkol sa mga pirma sa loan documents. Your Honor, simula ni Atty. Mendoza ang aking abogado. Ang mga dokumentong ginamit ni Rafael Villamor para subukang i-foreclose ang lupa ni Lira Mendoza sa Bukidnon ay napatunayang may pekeng pirma. Ang lagda ni Don Severino Villamor sa mga deed of assignment na ito ay ginaya lamang ni Rafael habang ang Don ay nasa loob ng ospital at hindi na nakakapagsalita. Isang malakas na bulungan ang sumiklab sa gallery. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Celestina. Alam niya na ang forgery o pandaraya sa dokumento ay isang seryosong krimen na hindi kayang bayaran ng kahit anong settlement. At higit sa lahat, Your Honor, dagdag ni Atty. Mendoza habang inilalapag ang isang asul na folder. Narito ang resulta ng DNA paternity test na isinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng National Bureau of Investigation. Ang specimen na kinuha mula sa fetus sa pamamagitan ng amniocentesis at ang DNA ni Rafael Villamor ay nagtugma ng 99.99%. Ang batang dinadala ni Lira Mendoza ay ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Villamor. Doon na nawalan ng kontrol si Doña Celestina. Tumayo siya, ang kanyang abaniko ay nahulog sa sahig. Hindi imposible niloloko niyo ang korte. Ang babaeng iyan ay isang impostora. Maupo kayo, Mrs. Villamor, o ipakukulong ko kayo dahil sa contempt galing ng hukom. Nang matapos ang paglalahad ng mga ebidensya, tinawag ako para sa aking testimonya. Habang naglalakad ako patungo sa witness stand, dumaan ako sa harap ni Rafael. Tumingin siya sa akin, may luha sa kanyang mga mata, isang huli at desperadong paghingi ng tawad. Pero hindi ko siya tiningnan ng may pagmamahal. Ang tanging nakikita ko ay ang gabi sa ulan, ang putik sa aking mukha, at ang banta sa buhay ng aking anak. Mrs. Mendoza, tanong ng hukom, ano ang masasabi mo sa alegasyon ng iyong dating asawa na ginawa niya ang lahat ng ito para isalba ang kumpanya? Huminga ako ng malalim, hinaplos ang aking tiyan bago sumagot. Your Honor, ang kasakiman ay hindi kailanman pwedeng maging rason para pumatay ng dangal ng isang tao. Muntik nang mamatay ang daan-daang pamilya sa Bukidnon dahil sa kanyang kapabayaan at ilegal na operasyon. Ang katarungang hinihiling ko ay hindi lamang para sa akin at sa aking anak, kundi para sa lupang dinungisan nila ng kanilang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon, ibinaba ng hukom ang hatol. Ang korte ay nagpapasya na si Rafael Villamor ay guilty sa kasong falsification of public documents, reckless imprudence, resulting in multiple damage to property at violation of the Clean Water Act. Siya ay hinahatulan ng 12 taong pagkakabilanggo nang walang piyansa. Isang malakas na hikbi ang narinig mula kay Celestina.
Ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang pangarap na hari ng Negros, ay magdurusa sa likod ng rehas. Paglabas ng korte, hinarang ako ni Doña Celestina sa sulyap ng gusali. Wala na ang mapagmataas na matandang babae. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Bigla siyang lumuhod sa harap ko sa gitna ng maraming reporter at camera. Lira, pakiusap. Hikbi niya hawak ang laylayan ng aking bestida. Iurong mo na ang civil damages. Huwag mo nang kunin ang lahat sa amin. Si Rafael ay nasa kulungan na. Sapat na yun. Maawa ka sa pamilya natin para sa anak mo. Huwag mong hayaang mawala ang Hacienda Villamor. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Noon ang posisyong ito ay baligtad. Ako ang nasa sahig at siya ang nakatitig sa akin ng may pandidiri. Doña Celestina mahinahon pero matigas kong sabi. Ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay sa mga taong nagsisisi, pero ang hustisya ay para sa lahat. Hindi ko kukunin ang hacienda para sa aking sarili. Gagamitin ko ang karapatang ibinigay ni Don Severino sa aking anak para siguraduhin na ang tubig at lupa ay hindi na muling aabusuhin ng mga gaya ninyo. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking damit. Ang pamilyang sinasabi nyo ay nawala na noong gabing itinapon nyo ako sa putikan. Ang tanging pamilya ko ngayon ay ang anak ko at ang mga taong hindi ako iniwan sa Bukidnon. Sa isang huling hakbang ng desperasyon, pumirma si Celestina sa isang kasunduan sa harap ng aking mga abogado. Ibibigay niya ang 40% ng kanyang shares sa kumpanya sa aking anak bilang bahagi ng testamentary trust kapalit ng hindi ko na paghahabol sa iba pang ari-arian na maaari pang magbaon sa kanila sa utang. Ginawa niya ito hindi dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil alam niyang ang aking anak na lang ang tanging paraan para manatili ang pangalang Villamor sa legal na mapa ng korporasyon. Naglakad ako palayo sa courtroom, hindi lumingon sa mga hiyaw ni Celestina. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw ng Negros. Ang hangin ay tila nagbago na wala na ang amoy ng sunog na asukal, kundi ang amoy ng kalayaan at ng bagong simula. Lira, tapos na, sabi ni Tio Gardo, habang inaalalayan ako sa sasakyan. Hindi pa po, Tio, ngumiti ako habang nakatingin sa malayo. Magsisimula pa lang ang tunay na buhay namin ni Miguel. 3 buwan matapos ang makasaysayang paghuhukom sa Negros, ang katahimikan ng Bukidnon ay muling nagbalik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng takot at kakulangan. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng akasya sa gitna ng session, isang malaking pagtitipon ang nagaganap. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, ang San Jose Farmers Water and Grain Cooperative, sa ngalan ng ating mga ninuno at sa kinabukasan ng ating mga anak. Formal ko nang binubuksan ang kooperatibang ito, sabi ko habang ginagupit ang laso. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Nakita ko ang mga ngiti ni na Manggorio Alingnena at lahat ng mga magsasakang dati ay walang boses. Ngayon ang bukal ng tubig sa aking lupain ay hindi na lihim na pinag-aagawan. Ito na ang daluyan ng buhay para sa lahat. Sa tulong ng pondo mula sa trust fund ni Don Severino, nakapagpatayo kami ng modernong sistema ng irigasyon na hindi sumisira sa kalikasan. Pagkatapos ng seremonya, dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aming lumang bahay. Ang bawat hakbang ko ay mabigat na ang aking tiyan ay nasa 9 na buwan na at tila anumang oras ay handa nang ilabas ang munting buhay sa loob nito. Lira, magpahinga ka na muna. Kanina ka palakad ng lakad. Paalala ni Tio Gardo habang inaayos ang mga gamit sa aming beranda. Ngayon ay dito na siya naninirahan upang tulungan ako sa pamamahala ng kooperatiba. Maayos lang po ako, Tio. Masarap lang sa pakiramdam na makitang luntian na uli ang mga bukirin, ngiti ko. Ngunit pagdating ng gabi, ang katahimikan ay bumasag ng isang pamilyar na hapti. Isang matinding kirot sa aking puson ang nagpatigil sa aking paghinga. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Tio, Tio Gardo, tawag ko. Mabilis na nagkagulo ang session, pero hindi ito ang kaguluhang nakakatakot. Sa loob ng ilang minuto ang bahay ko ay napuno ng mga kababaihan ng San Jose. Naroon si Aling Nena na may dalang mainit na tubig at ang kilalang hilot ng aming bayan na si Nanay Iska. Huminga ka ng malalim, Lira. Kaya mo yan, iha, pagpapalakas ng loob ni Nanay Iska. Habang nakahiga ako sa aking kama,
Naalala ko ang gabing itinapon ako ni Rafael sa Negros. Noon mag-isa ako sa dilim at ulan, walang matakbuhan. Pero ngayon sa gitna ng hirap ng panganganak, nararamdaman ko ang init ng mga kamay na humahawak sa akin. Naririnig ko ang dasal ng aking mga kapitbahay sa labas ng bintana. Ito ang tunay na bayanihan. Hindi ako nag-iisa. Matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa sakit, isang matinis at malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Isang malusog na lalaki, Lira, napakagwapo ng anak mo. Masayang anunsyo ni Nanay Iska habang inilalapag ang sanggol sa aking dibdib. Nang maramdaman ko ang balat ng aking anak sa aking balat, tila naglaho ang lahat ng hapdi ng nakaraan. Ang lahat ng sampal, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang lahat ng putik na ipinahid sa aking pangalan, lahat ay nabura ng isang maliit na kamay na humawak sa aking daliri. Severino Miguel, bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Miguel, para sa katapangan ng iyong lolo, at Severino, para sa katarungang ipinaglaban ng iyong lolo sa Negros. Ikaw ang bunga ng katotohanan, anak. Kinabukasan, habang payapang natutulog ang sanggol, iniabot sa akin ni Tio Gardo ang isang puting envelope. May dumating na sulat, Lira, galing sa New Bilibid Prison. Binuksan ko ang sulat. Galing ito kay Rafael. Ang kanyang sulat kamay ay magulo, bakas ang panghihina. Lira, araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Sa loob ng seldang ito, wala akong ibang iniisip kundi ang mukha mo noong gabing iwanan kita. Nabalitaan ko ang tungkol sa kooperatiba. Salamat sa hindi mo pagpapatay sa akin noong gabing iyon sa putikan. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero sana balang araw payagan mo akong makita ang anak ko, kahit sa malayo lang. Hindi ko tinapos ang pagbabasa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Itinago ko ang susulat sa loob ng aking lumang baul, kasama ang mga huling habilin ni Don Severino. Hindi ko alam kung mapapatawad ko si Rafael sa malapit na hinaharap. Pero alam ko na ang galit ay wala ng puwang sa puso ko. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Lumabas ako sa beranda, bitbit ang aking anak na balot sa isang malambot na kumot. Mula sa aming bahay, tanaw ko ang bukang liwayway na unti-unting nagbibigay ng kulay sa kabundukan ng Bukidnon. Ang mga magsasaka ay nagsisimula na namang maglakad patungo sa kani-kanilang mga taniman, dala ang pag-asang hindi na sila mauubusan ng tubig. Tumingala ako sa langit at bumulong, "Tay Don Severino, tapos na po ang laban, ligtas na kami." Isang malakas na sipa mula sa maliit na paa ni Miguel ang nagpatawa sa akin. Ito ang buong buhay na pinangarap ko, isang buhay na puno ng dignidad, katarungan at pag-ibig na hindi kailanman mabibili ng salapi. Ang Lira Mendoza na nabiktima ng Negros ay wala na. Ang narito ngayon ay ang Lira Mendoza ng Bukidnon, isang ina-isang engineer at isang babaeng muling bumangon mula sa putik upang maging liwanag sa kanyang sariling lupain. Ang bagong pagsikat ng araw ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat taong naniniwala na ang katarungan ay laging darating basta't marunong kang lumaban ng may dangal. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa Sisyon. Ngayon, ang tunog na namamayani sa aming bukirin ay hindi na ang ugong ng mga bulldozer o ang galit na daloy ng putik. Ang naririnig ko ngayon ay ang masayang tawanan ng mga magsasaka sa malayo at ang mahinang huni ng hangin na humahaplos sa mga luntiang dahon ng mais. Nanay-nanay, tignan mo. Isang maliit na batang lalaki na may biloy sa pisngi at matatalas na mata ang tumatakbo patungo sa akin mula sa gitna ng taniman, si Miguel. Sa edad na 3, kitang-kita na sa kanya ang tindig ng isang Mendoza at ang talino ng mga Villamor. Bitbit niya ang isang maliit na bulaklak ng mais na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Para sa iyo po, nanay, bida niya habang pilit na isinasabit ang bulaklak sa aking buhok. Salamat, Miguel! Ngiti ko habang kinakarga siya at hinahalikan sa pisngi. Ang amoy niya ay amoy araw at amoy ng lupang pinagpala, isang amoy na kailanman ay hindi ko ipagpapalit sa bango ng mga pabango sa Negros. Sa di kalayuan, nakita ko si Tio Gardo na nakaupo sa beranda ng aming mas pinalaking bahay na kahoy. Nakangiti siya habang pinagmamasdan kami. Ang dating matandang punong-puno ng pag-aalala ay tila bumata ng 10 taon. Ang kooperatiba namin ay isa na ngayon sa pinakamatagumpay sa buong probinsya ng Bukidnon.
Hindi na kailangang makiusap o magmakaawa ng mga magsasaka para sa tubig. Ang bawat patak ay pag-aari na ng komunidad. Nabalitaan ko kamakailan na si Rafael ay nananatiling nakapiit. Ang dating marangyang Hacienda Villamor ay unti-unti na ring nagbabago sa ilalim ng aking pamamahala. Mula rito sa malayo ang mga trabahador sa Negros ay nakakatanggap na ng tamang sahod at benepisyo. Si Doña Celestina naman ay naninirahan na lamang sa isang maliit na bahagi ng mansyon malayo sa mga sosyal na pagtitipon na dati ay kinalulunuran niya. Ang kanyang kayamanan ay nanatili pero ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasabay ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak. Minsan, tinatanong ako ni Tiogardo kung may plano ba akong magpakasal muli o bumalik sa Negros. Humingiti lang ako. Ang katarungan ay naibigay na at ang aking pagkatao ay nabuo na ng higit pa sa inaasahan ko. Ang kaligayahan ko ay hindi na nakadepende sa pagtanggap ng ibang tao o sa pagkakaroon ng isang asawa. Ang kaligayahan ko ay ang makitang natutulog ng mahimbing ang aking anak sa gabi nang walang takot at ang makitang may pagkain ang bawat hapagkainan sa aming session. Tumayo ako sa gitna ng burol, hawak ang kamay ni Miguel habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang perpektong background para sa aming munting paraiso. Nanay, bakit po tayo narito? Itanong ni Miguel habang nakatingala sa akin. Narito tayo, Miguel, dahil ang lupang ito ang nagturo sa atin kung paano muling bumangon. Sagot ko ng may buong kapanatagan. Laging mong tandaan, anak. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang katotohanan sa gitna ng bagyo. Hinarap ko ang dapit hapon ng may ngiti. Wala na ang mga luha ng kahapon. Ang Lira Mendoza na itinapon sa putikan ay matagal na ring inanod ng ulan. Ang narito ngayon ay ang Lira Mendoza na nagpatunay na ang isang babaeng marunong lumaban para sa kanyang anak at sa kanyang prinsipyo ay hinding-hindi kailanman matatalo. Sa gitna ng Bukidnon, ang aming kwento ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagtubos ng katarungan at ng pag-ibig na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng ating lupa. Isang buhay na pinagpala dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng katotohanan.